ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayong nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program sa buong adlaw sang Lunes, November 3, 2025. Naka-alerto na ang tanan kasunod sa pagsulod na sa bagyong Tino sa Philippine Area of Responsibility. That's why suspendido ang klase sa mga lugar kalabanan diri sa Western Visayas sa piyak sang manaya-naya naton nga tiyempo diri sa may Iloilo City. Kitanta kun ano kay nakasanag sang adlaw kag kahawan sang aton sini nga kalangitan. Pero sa gihapon kabay pa nga gamiton naton ini nga kahiginan nagod nga preparahan kagandaan ang pasulod nga bagyong Tino. Actually kahapon pa nga ginahandaan sa aton sini nga RD, RRMC, mga lokal nga panguluhan naton sa probinsya, sa area sa Western Visayas sa bilog nga Panay ang nagapasulod nga bagyong Tino. Kaya di kung tanawon ta sa tracking daw maigo gid ang Western Visayas sa direksyon nga ginasubay subong sang bagyong Tino. Sa aton kay ina nga balita sa Radyo Pilipinas News ginanunsyo naton ang pila ka mga areas nga una na nga nagdeklara sang suspension sang klase, mga LGU sa probinsya, mga eskwelahan nga nag-anunsyo. Ati ano gid kamo sa mga estudyante da tan-aw kamo sa aton sini nga social media page kag sa mga balita nga ginapagawa kay hindi nagakahulugan nga kun maayo ang simpo to subong masiling kita nga do normal pa lang pwede tanay ka lagaw-lagaw o kung diin kita malibot kaya nga aton siniya nga gobyerno nagapaalinton gid sa kada isa nga maghalong kita, magpreparar kita kay ang bagyo nagapasulod. Santo sa anunsyo sang Pag-asa, medyo maborobas ko kag may posibilidad pa nga magsulod sa super typhoon category si bagyong Tino. Ang iya nga ruta nga pag-aagyan santo sa tracking daw hindi maglayo sa na-experiensyahan sa una sa mga Ilonggo ang mabaskog nga bagyong Yolanda. Pero compared sa span sa kalapadon sa iyas nga cloud formation, daw hindi man gid sila nga daw tama sa kalapad, no? Pero ting magadala gid siya sang pag-ulan diri sa aton sining area kay kapila na naton na experiensyahan sa nagliligat nga mga bagyo. Bisan pa nga ang hangin hindi tama kabaskog, pero kakakibot na lang kita nga nag-aalalawas ng mga suba naton. Especially dito sa may Northern Iloilo, area sang Balasan, Estancia, sa may syudad sang Rojas. Actually, subong pa lang gani. May mga areas na sa Rojas City, Capiz, nga daw ginsulod na ya sang tubig baha
ulan pa lang na ha, wala pa kita kaistorya sang epekto sang bagyong Tino. Ibaloon taman karon mga preparasyon sang DSWD Region 6 sa ila siniyang pagpanghanda. Of course, frontliners nato ni every time nga mayara kita sing mga relief operation in coordination kag cooperation sa aton sini nga mga LGUs ang pagpanghanda sa aton siniya nga DSWD. Gatulo ang hindi ka mo magsalig nga sa DSWD lang tagaan kamuda ka mga ka mga ayuda o kon pagkaon. Kay ti kung tanawon ta hindi man ginasiling nga bastante or super enough gid sa kinahanglanon nato no. Importante nga naga-ready na samtang ano pa lang samtang ang mga areas mapenetrate pa sa salakyan sa mga relief goods ginadala ina sa mga site sa diin nga kung mayara sang emerhensya, ready, malapit, mahapos ang pagdulong sini sa aton sini iya nga mga evacuees kay mga evacuation center. Paunta sa detalye sang balita ni Marian Grace Eranieta no balang mga preparasyon sang DSWD earlier sa bisan pa nga wala pa naka last gid si bagyong Tino diri sa Western Visayas pero dito sa may Eastern Visayas may ano na to makabatsyag na sila gawas ang mabulubaskog nga paghangin dito kami mga areas na ginpaidalom sa signal number 2 sa pinakaulihi nga weather forecast sang Pag-asa. Waunta sa detalye sang mga balita ni Marian Grace Eranieta. Yan, good morning. John, good morning. May naka-standby nga masobra sa 90 million pesos nga bilis ang stockpile kag standby funds ang aton nga DSWD Field Office 6 nga handa ini dyan no i-augment sa mga local government unit nga posible maapektuhan sang anuman nga kalamidad. Ini dyan no, not only no sang bagyo but sang iban pa nga kalamidad like for example sunog o kon mga landslide. So sinasabot dyan no nga kantidad nga 90 million pesos masobra sa 99,000 diri ang family food packs, ang bilihan no 59 million pesos, masobra sa 33,000 ang ready to eat food, balor masobra sa 2.9 milyones pesos, masobra naman sa 25 million pesos ang bili sang non-food items kapareho diri dyan sang sleeping kits, kitchen kits no kag iban pa kag may ara man nga standby funds nga masobra sa 2.7 million pesos ang aton nga DSWD6. Magluwas dyan sa regional warehouse naton sa Oton kung sa diino naka-preposition ining aton nga mga family food packs. May ara kita abi diri no sa Western Visayas nga mga ginatawag naton dyan nga preposition sites sa bugos ini no nga Region 6 kung sa diin para ini dyan no nga madasig bala ang pag-pull out naton sa mga family food packs in case no of emergencies o kung mga calamities. Sa aton nga 55 dyan nga preposition sites, 8 diri ang ara sa Aklan, 11 sa Antique, 8 man sa Capiz, 3 sa Guimaras, kag may 25 sa Iloilo. Kag ginakahapon dyan no, ang aton nga DSWD6 nagpahayag nga may ara sa nga ginapaabot nga 10,000 or duga nga 10,000 ka family food packs ang aton nga regional office halin ini sa DSWD Visayas Disaster Resource Center o kon VDRC sa Cebu. So lauman dyan no nga within this week maabot ining dugang naton nga 10,000 nga family food packs dyan. Punta na naton yan ang bisan pa ngati ang Negros Island region nag-separate na no. Ang DSWD subong Field Office 6 nag-augment sa gyapon sa pila ka kinahanglanon sa area sa Negros Abbey. Ang aton dyan no nga DSWD6 nagpahayag kahapon nga ang aton nga DSWD NIR may kaugalingon na sila nga mga relief resources no so wala na kita ga-augment sa ila kiti may separado naman sila no nga mga standby nga mga stockpile and even standby funds. So dyan ipabati na nato no madasig lang no ang pahayag diri sang aton man nga DSWD ang aton nga Information Officer sa Disaster Response Management Division ang iyano nga panugyan sa aton nga mga pumuluyo. Pamatian naton si Sir Angelo Miranda. Magkakalakot ko sa ating edisyon diligence of course handa ito mag-provide ang assistance need na kung possible na mag-hatag sa mag-puli kasi wala nakasanday ato yung relief resources nagkataon na stockpile of aid of course yung coordination sa ato nga mga concerned LGUs that's why nakita ka daan makatepo nga mga family food packs food items and of course non-food items at mga preposition sites. So nabatian dyan no ang iyang pasalig no ang DSWD ready anytime nga mag-augment sa aton nga mga LGU dyan.
So kabay pang alert gid kita sa sini nga mga tinion, especially sa mga announcements sa aton siniya nga mga government agencies, especially sa DSWD sa ilang sini nga mga preparasyon. Madamo salamat yan sa imo sini nga balita. Report gikan sa DSWD6 para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hi. Sa imo. Nabatian balita ni Marian Grace Aranyeta pagpanghanda sa DSWD Field Office 6 sa pagpadala sa mga assistants nga posible ipanagtag sa aton sini mga kauturan in preparation sa nagapasulod nga bagyong Tino. Amo na siling naton balasan no kapag mapreparar kung ara ng bagyo. Mas maayo nga samtang matawhay pa ang mobility hindi affected ang mga dalan mahapos i-penetrate deploy na nga daan sa mga kinahanglanon no sa aton sining mga kauturan, especially sa evacuation centers ng mga target nga palahuwayan, kaladtuan, palasilungan sa aton sining mga kauturan nga posibleng maapektuhan sa bagyong Tino. Halin sa DSWD kuhaon naton preparasyon sa pila naman ka lokal nga panguluhan dito sa Negros Island region. Masadyaya sa Negros Island region kay sige ang may linog to ka ginanatabo ditong epicenter. Tapos may volcanic eruption, mild man lang ning paglupok sang kanlaon. May bagyong Tino. Pagid tito kumpleto ang package naton. Importante gid nga manghanda kita sa siniya nga mga emerhensiya. Baloon ta sa balita ni JP Herbas. good morning. Good morning, Jen. Sabado pa lang, singipasaka na sa Red Alert status ang alert levels ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PDRMC kagang Emergency Operations Center sa Negros Occidental. Inibi ang pagpanganda, Jen, sa ginalauman pagpanghalit sa bagyong Tino nga ginapananaw nga magalabay sa area sa Negros Occidental. As we speak, Jen, kabahin na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang northeastern portion sa Negros Occidental ginabuhusan sa City of Escalante, Toboso, Calatrava, Salvador Benedicto, San Carlos City. Kag Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ang nabiling nga bahin sa Negros Occidental. Pila na ka mga LGUs dyan ang nagpatuman sa class and work suspension bilang pagpanghanda kagagod masiguro ang safety sa mga estudyante subong nga ginalauman ang pagpanghalit sa sining bagyong Tino. Ang ining mga class suspension dyan magalayog tugtugwas nga adlaw Nobyembre 4. Samtang nagpagawa sa mensahe si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga prioridad karon sa provincial government ang safety sang tanan. Iyang ginaparugyan ang tanang padayon nga mangin mabinantayon, padayon nga mag-coordinate kag mangin informed kag padayon man sa pagpangamuyo. Samtang magluwas sa bagyong Tino-Jen, saman sige bantayan sa atong sining PDRMC ang pagbuntag sang aftershocks matapos nga nagtayog ang 5.6 magnitude nga linog malapit sa Camdoni, Negros Occidental. Tectonic ang origin, Jen, wala man sa ginapananaw nga damage pero suno sa PHIVOLCS mayara sa lauman nga mga aftershocks ang nga pagtayog. Intensity 3 ang tsagan dyan sa City of Bago, City of Sipalay, kag City of La Carlota. Samtang sa Nueva Valencia, Guimaras, intensity number 3 man. May intensity 2 nga nabatsagan sa Sibaste, Colase, Antique. So, ulo aligmat gid kita ha. Damo gid sang ginapreparahan sa buong ang aton sining mga kauturan, especially diri sa may Region 6. Standby ka mo sa dugang nga mga advisories, especially sa mga suspension of classes kag iban pa nga mga detalye no nga ginapagwa sa aton siniya sang pag-asa kag kundiin man kamo nga area. Madamo salamat, Jape, sa imo sining balita. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian balita ni JP Herbas nagikan sa Negros Island region. Kahapon nga adlaw naglupok si Kanlaon. Kaina sang kaagahon naglinog sa area sang Candoni, Negros. 5.5 something ang magnitude nga na-experience. Sunod-sunod ang ini nga mga pagtayog, may bagyo. Nalipatan na naton ang aton sini nga pagselebrar sang piyesta minatay sang weekend no. Kadasig sang transition. Muna kadasig sang transition ha. Sang mga sequence of events. Ang importante gid sa subong
nga while ginasuspend ang klase, ginahambalan kita na mangin alerto, magpanghanda, let's make use ang sining nga mga opportunities ang tion. Ano himuon mo? Subong ano ka lang dabi gamiton mo ini nga panahon kay tigin suspend ng klase, dira ka lang sa balay mo, magpamuruko ka da. Abi ano kita alert, pray. Ang abiso sa aton nga lokal nga panguluhan, ihanda ang go bags. Nga pananglit nga may emerhensya, ready na ina, no? Ang go bags, emergency bags kung paano ina tawgon. Dapat nga ihanda naton ina. Aside from preparing sa aton nga go bags, ang aton kaugalingon ihanda man naton. Ang aton nga mga balay nga medyo mahuyang-huyang, pwede nato nina mapapag-on, mahigot, o kung ano dirang ginahimo. Ang iban gani subong ang ilang mga bangka, kay may advisory naman from Philippine Coast Guard nga hindi na kamo maglayag sa aton kalalawran kay delikado kag posible may eksperyensya na pagmadlos sang balod. Ginaalsan nila ning ilang mga pump boats, bangka sa mas safe nga lugar kay basi magdako karon ang storm surge. Magkalaguba ina ang inyo sini nga mga sakayan pandagat. Di mabudlay kay importante may pangabuhian kamo after sang bagyo. Redeployment sa aton sini nga mga assistance, ayuda, food and non-food items. Ang aton nga DSWD coordinated na sa sang ila sini nga mga efforts sa LGUs. Mga barangay Disaster Risk Reduction Management Council naton dapat i-activate ina sa aton sini nga MDRRMC, Provincial Disaster kang RDRRMC, kag OCD6 nga in command sa tanan naton nga mga LGUs dapat nga alerto gid. Hindi makatulog sang dugay. Ito sa projection subong as of 4 AM kay ina nga advisory ang bagyong Tino may maximum sustained winds nga 110 kilometers per hour kag may gustiness up to 135 kilometers per hour. Di maburubaskog gini. Hindi man gid siya categorically magasulod sa super typhoon pero sang Yolanda sa una. Pero balanta naman subong niya nga ang isa sa ginabantayan ginaton ang dasig kag dako nga volume sang pag-ulan. Amo na nga nagahuni ang aton cellphone kisa may NDRRMC alert kita nga mabaton. Ina siya bilang pag-remind sa aton to prepare, especially sa mga landslide prone areas, sa mga areas na may storm surge o dalagko nga balod, nga mag-aligmat kita. Kung may ara sing anunsyo nga mag-evacuate earlier, pati kita sa aton sini nga mga LGUs kag sa aton mga government agency. Kaya ina na yang mga pila ka mga importante nga mga kagamitan sa balay nyo da. Importante secure ang pinagid sa kinahanglanon. Ang dugan ko. Isa pa gid sa dapat nga i-anticipate naton ang posibilidad sang brownout. Balaan naton nga ang hangin sang bagyo nga madulot may kabaskugon, posible maapektuhan mga posteta, linya sang kuryente. Ang balay. Kaya kung mag-burnout, anong himuon ta? May solar light ka na abla? I-charge na ang solar light mo. Kaya automatic man na kung nagasila kang adlaw, may charge. Kung wala, ang generator sets mo na. Flashlight, kung ano pa nga kinahanglanon, may gatong ka mo sa inyo sining puluyan, sa inyo sining lulutuan. Sa ino pang lakat mata. Diyan ka mo posible nga mag-evacuate pananglit magtaas ang tubig, especially sa mga manubo ng mga barangay. Dapat i-considera nato nina. Aside from panicking, hindi kita malipat nga magpangamuyo. Pag-pray kita nga sang safety naton. At the same time, i-secure naton ang sitwasyon sa aton sining mga pamilya, sa aton panimalay, para nga mas makahanda kita kag maproteksyonan kita batok sa posibleng halit sang kalamidad. Ang kinalain sang bagyo kay inadlaw pa yang maglandfall ang bagyo kag magsulod sa Philippine Area of Responsibility, may trajectory na siya. May direction siya nga ma-anticipate mo, maagi ang bagyo sa Western Visayas. Prepare ka mo kay posible maka-experience ka mo sang signal number 1, 2, 3 kag kun ano dira nga kabaskugon sang bagyo. Pero may iban pagid nga mga emerhensya kita nga ginahandaan
earthquake, volcanic eruption diri sa may area sang Canlaon sa Negros. Importante silang bala nga package tanan. Kung gahanda kita sa bagyo, handaan taman ang linog, ang kung ano dira nga mga posibilidad sang emerhensya sa kung ano ang aton nga masarangan. So diri na ni ma-apply ang aton sini nga mga natun-an about sa earthquake drill, sa emergency response. Matest naton ang resiliency sa aton siniya nga familia, sa aton nga komunidad, barangay, munisipyo, kung i-apply naton maski pa paano para nga ma-lessen ang posibilidad damage o kung kahalitan sa anuman nga emerhensya kung kalamidad nga aton posible maatubang. Ti ang direksyon subong sang bagyong Tino, kitaan nyo naman to kag ang aton nga social media, amo nang manami lang subong kay ang aton social media tama kadasig sa pag-spread sang information. Pero careful man kita kisa kay ang iban nga information patalang man kag peke. Ang content niya kag mga sources bala, kung hindi mo ina ma-validate, hindi mo ma-evaluate ang legitimacy sang sa mga announcement nga iban galida fake news, nakakos sang problema o pagkatublag sa aton sini nga mga pumuluyo. Amo nang hindi maayo. So careful kita, i-validate nato ng information, husto bala ina, halin bala ina sa right agency. Especially sa mga announcements nato, i-verify nato nina para nga guided kita sa aton nga decision making. Ang imong supat, malapor sila na. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:54 sa aga. Good morning kay Sir Anthony John Berturan, gawpod sa aton siniya nga pagpangalagad diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton siniya nga mga FB Live viewers ni gawpod, Ma'am Joy Billones, kumusta? Nag-prepare makamuda sa sa Bagyo. Sir James Cooper, amigo ta Ching Arcedas tanaw sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning kay Sir Fed Goles. Sir, salamat gid sa pag-upod diri sa aton siniya nga programa. Halong kita, stay safe kita kag mag-alerto subong iya nga nagapasulod ang bagyong Tino. Sa imong kagayon, ang imong Sa aton mga FB Live viewers, Ma'am Maricar Tumbukon, good morning gid sa aton siniya nga mga FB Live viewers. Thank you gid sa inyo siniya nga pagsuporta. Stay alert kamo dira, tuto kamo sa Radyo Pilipinas Iloilo nga Facebook page kay usually dira na ginasend nato ng mga official announcement coming from our different government agencies. Halin gid na iya sa mga government offices ang aton gina-release nga mga information since kita iya government media kita. kung amo sa akon nga Standby sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon sa iban pa nga mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo, especially sa aton pagmonitor sa pagsulod sa bagyong Tino. Kabay pa kun tani nga safe ang kada isa sa aton. ang imong Abide kita sa kung ano ang mga pagsulundan, tuman kita sa mga mando kung mayroon sing mga evacuations, especially sa aton sini nga mga areas. Dala kita tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. radyo publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas.